Ito na ang 2026 version ng Yamaha MIUI 125. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano na lang ba ito ngayon. Pag-uusapan din natin kung ano-ano nga bang binago. Pag-uusapan din natin kung sulit ba ang pera mo kapag binili mo itong MIUI 125. Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Yamaha 3A Shop, Iriga City Branch. At ayan, nasa harapan natin ngayon itong MIUI 125. Ang tawag sa kulay na ito ay matte white. At ito na nga ang 2026 version. Kapansin-pansin, napakaganda ng kanyang kulay, ang ganda ng kanyang color combination. Kaya paniguradong wala ka nang babaguhin dito dahil maganda. Kitang-kita ka talaga sa kalsada o mas visible ka sa daan dahil sa bagong kulay nito. Napakaliwanag, masarap sa mata. Kaya napaka-premium ng kanyang kulay, yung kanyang fairings, parang pearl white siya kapag tiningnan. Maganda talaga siya at bagay na bagay sa kanyang forma. Then yung kulay ng kanyang mugs, maganda yung quality ng pintura na ginamit dito. Siyempre kapag Yamaha ang nagpintura, maganda talaga yan at hindi yan basta-basta magbabakbak. Dito sa pinaka-front fairings nito, ang gandang tingnan, patulis ito at maganda yung kanyang mga edges. Mas lalong kitang-kita yung kanyang mga edges dahil matte finish yung kanyang kulay. At kapag tinignan natin siya dito sa harapan, talagang astig talaga ang design ng MIUI 125. Hindi nakakapagtaka kung bakit madami pa rin ang bumibili nito dahil maganda naman talaga at kaya pa rin sumabay sa mga bagong model ng mga motor ngayon dito sa Pilipinas. Kahit na yung ganitong disenyo ng MIUI 125 ay matagal na, pero maganda pa rin talaga. Kaya naman, isa yan sa dahilan siguro kung bakit hindi na binabago ng Yamaha yung kanyang design. Marami ng motor ng Yamaha ang binago ang disenyo pero itong Yamaha MIUI 125 talagang ganun talaga yung kanyang design mula noon hanggang ngayon. Kulay lang ang binabago. Pagdating sa mga headlight nito, naka-bulb type pa rin ito, pero maliwanag naman yung kanyang stock na ilaw kahit na naka-bulb type lang at maganda siyang tingnan. Malaki yung kanyang bulb kaya malakas din ang buga. Pero syempre kapag ka-bulb type, medyo mas malakas siya kumonsumo sa battery kumpara sa mga LED. Then yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type din ito. Yan, di ba kapag tinignan mo siya dito sa harapan, napakagandang tingnan. Then dito sa pinakagitna, meron siya ditong fairings sa carbon ng kanyang design. Then meron siyang emblem ng Yamaha. Tapos dito sa pinakagitna, nakalagay ang Mio. Then kung mapapansin natin, meron itong malaking decals ng Mio na pinutol lang. Tapos dito sa may bandang upuan, meron din nakalagay na Mio. Then parang flare yung kanyang decals dito, parang combination ng blue and yellow. Then sa taas, nakalagay I125, then Mio. Then yan, maganda yung kanyang kulay talaga. Then pagdating naman sa kanyang meter panel, ganun pa rin naman, analog display pa rin ito. Hindi pa rin ito naka-digital. Sa kanyang mga switches, ganun pa rin naman, wala naman nadagdag. Pero merong natanggal. Yung start and stop system switch ay wala na. Dahil yung S version ng Yamaha MIUI 125 ay phase out na. Bali standard version na lang ang natitira. Yung ganito na lang. At ito naman, meron din naman itong mga convenient features na magagamit mo sa araw-araw. Meron siyang malalim na bulsa dito sa harapan. 2 bulsa yan. Kaya meron kang paglalagyan dyan, mga basahan, mga barya-barya, wallet mo, cellphone mo, pwede mong ilagay dito dahil malalim naman ito. Then dito yung kanyang susian, meron itong shutter lock. Then meron itong hook, kaya meron kang pagsasabitan. Then malawak din yung kanyang flat footboard, kaya safe na safe ang ilalagay mo dito. Hindi mahuhulog. Kung galing ka sa grocery or galing ka sa palengke, yan, meron kang paglalagyan dito. Kaya perfect na perfect ang MIUI 125 pang araw-araw o pang hanap buhay din. Then maganda sa motor na to, napakagaan lang nito o very lightweight lang. Kaya perfect talaga sa mga beginner, perfect sa mga lady rider dahil ang timbang nito ay 92 kilos lang. So hindi kayo mahihirapang itukod-tukod ang paa nyo, hindi kayo mahihirapang maniobra. At ang seat height nito napakababa lang, 750mm lang. Kaya perfect sa mga average height na Filipino rider or sa mga lady rider, lalo na yung mga lady rider dito sa Pilipinas ay hindi naman ganun katatangkad, di ba? So itong MIUI 125 ay swak na swak para sa inyo. At ang kanyang ground clearance mataas din, 135mm, so safe na safe ang ilalim bahagi nito. Pagdating naman sa mga gulong nito, yung kanyang mga gulong ganun pa rin, naka-tube type pa rin ito, hindi pa rin ito naka-tubeless. Yun sana maganda, sana ginawa na itong tubeless, no? Pero ayan, tube type pa rin siya. Ang sukat ng gulong nito sa harapan ay 70x90x14, sa likod ay 80x90x14. At yan, di ba? Ang ganda talaga ng kanyang mugs. Ito talaga magiging selling point ng Yamaha MIUI 125, yung kulay ng kanyang mugs dahil maganda, masarap sa mata. Sa suspension naman ito, telescopic fork sa harapan, then sa likod naman ay naka-single shock. Then ang ganda nito kanyang fairings dito sa gilid, carbon yung kanyang design. Tapos
nakadikit lang ito. So design for aerodynamic din ito, meron itong mga ventilation din. Then maganda din yung kulay ng kanyang front fender, no? Naiiba yung kanyang kulay sa kanyang fairings. Color gray na parang may pagka-black yung kanyang front fender. Then maganda din yung kanyang upuan, no? Malapad din yung kanyang upuan kaya relax na relax ka din dito, lalong-lalo na kapag mahabang biyahe. At speaking of mahabang biyahe, kayang-kaya din ng MIUI 125 ang long ride. Marami na akong nakasabayan na naka MIUI 125. Kahit naka-air-cooled lang tong MIUI 125, kayang-kaya nito. Malayo ang biyahe. By the way, pagdating sa makina nito, ito ay 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder at ito ay powered by Bluecore technology and of course ito ay fuel injected. Ang maximum power nito ay 9.5 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. Then ang kanyang compression ay 9.5:1. Then ang kanyang fuel capacity ay 4.2 liters. Maliit lang ang kanyang fuel capacity pero dahil ito ay fuel injected na, matipid din naman ito sa gasolina. Kaya din umabot ng up to 45 km per liter. So matipid din siya. Kaya okay din pang araw-araw. Kapag ka nag-long ride ka, malayo-layo rin ang mararating mo sa isang full tank mo. Then pagdating naman sa presyo nitong bagong Yamaha MIUI 125 2026 version, yung kanyang SRP ay nagkakahalaga na lang ng 75,900 pesos. Again, yung kanyang S version ay phase out na, bali standard version na lang ito. Ito yung walang start and stop system. Then ayan, diba? Napakaganda ng forma. Very futuristic pa rin kahit na yung kanyang design ay dati na o yung lumang design na ito, marami pa rin talaga ang nahuhumaling at marami pa rin ang gusto ang disenyo ng motor na ito. Ngayon ang tanong, sulit nga bang bilhin ang Yamaha MIUI 125? Kung usapang reliability, tibay ng makina, tibay na mga pyesa at pagiging matipid sa gasolina, sulit ang MIUI 125. Plus mga convenient features na meron siya, okay na din talaga. Talagang magagamit mo din for everyday use. Meron flat footboard, may bulsa sa harapan, meron din under seat storage. Pero para sa akin, medyo outdated na ang MIUI 125 na ito para sa 2026. Kahit pa sabihin natin na meron silang bagong nilabas na bagong kulay. Yes, maaaring masaktan ng iba sa sinabi ko dahil sinabi kong outdated na. Pero totoo naman, yung kanyang mga gulong, tube type pa rin hanggang ngayon. Yung kanyang meter panel ay naka-analog pa rin. Which is ngayon, marami ng mga motor na mas affordable na naka-fully digital display na, naka-tubeless na ang mga gulong, meron pang built-in charging port. Pero hindi ko alam sa Yamaha kung bakit hindi nila ina-upgrade itong Yamaha MIUI 125. Kahit sanang gawing tubeless lang yung kanyang mga gulong at lagyan ng charging port dito sa harapan. Kahit nga hindi na gawing digital yung kanyang meter panel, okay na eh. Yung i-upgrade na lang yung gulong at lagyan ng charging port, okay na yon kahit hindi na baguhin yung forma. Siguradong mas madami ang tatangkilik sa motor nito dahil maganda naman talaga ang disenyo ng MIUI 125 eh. Then mas maganda din syempre kung gagawing LED na din yung kanyang mga ilaw, yung kanyang headlight at taillight, kung gawing LED para mas maliwanag, okay na yon. Dahil kung iisipin sa presyong 75,900 pesos, masasabi nating overpriced na siya para sa ganitong features, di ba? Pero pagdating naman sa forma, ay hindi ka naman talaga mapapahiya sa forma ng Yamaha MIUI 125 dahil maganda naman talaga siyang tingnan. Bago magtapos ang ating video, tatanungin muna kita, anong masasabi mo sa bagong Yamaha MIUI 125 nito? Nagustuhan mo ba ang kanyang bagong kulay? I-comment mo na lang sa baba yung opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.